Pisces, as requested. This is a Pisces Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of November. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta mga isda? Kamusta mga Pisces? Let's see kung anong meron para sa ating mga Pisces. This is a Pisces Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of November. Collective energy ng ating mga Pisces, please. Collective energy ng ating mga Pisces. Collective energy ng ating mga Pisces. This is a Pisces Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of November. Let's see. Ingat sa mga scammers. Ang nag-iisang account na Mystic Siren ay Kaya Angeles 11. Any messages coming from a different account, hindi po ako yan. Alrighty? Pisces. Let's see. Woo! Queen of Swords in reverse, there's a feminine energy in this connection wherein I feel na sobra-sobra nang naubos ang pasensya at marami nang nasabing hindi maganda. Maraming doubts, maraming trust issues, malabong usapan, and I feel gusto ng clarity ng feminine. Sabi niya, masculine, what's happening? This is like, gusto mo pa ba ang connection na to or not? Kasi kung ayaw na ng masculine, at least the feminine knows already ano yung next plan niya. Okay? At some point, it feels like, okay, at some point, nagkaroon ng wish fulfillment, malaking blessing sa pera, but it feels like recently, may mga collection opportunities na parang medyo bumagal. Okay? Nagkaroon dito ng clarity. Nagkaroon ng clarity ang mga duda-duda and kung ano man yung truth na to na lumabas at na-expose, nagdala ng overthinking. Okay? But sabihin natin, blessing in disguise, mas okay na yan. Ang mahalaga, alam mo ang katotohanan. Alright? So, there's also an energy here of someone is like, have decided to parang mas makakabuti na makiramdam muna ulit bago magsalita. Okay? Which I feel that's the right thing to do. Mag-observe muna, wag pa dalos-dalos, i-clarify muna kung totoo man yung balita or nakita bago maging impulsive in like communicating. Okay? Or confrontation ang nakikita ko dito. Wala akong nakikitang effort, so someone is parang pagod nang maghintay ng maayos na communication. So I feel this is on the side of the feminine na parang kung hindi gagawa ang masculine ng paraan para magkaroon ng maayos na usapan, I feel mag-i-initiate ang feminine to find the clarity sa situation na to. May nakikita akong third energy here pagdating sa masculine. The masculine is like, it feels like committed, no? Or meron siyang ine-entertain, pero meron din siyang isang kinakausap na hindi alam ng kanyang official partner. Hindi pa tapos ang connection na to, though someone would want like a new beginning, far from hurt and disappointment, because sobra nang nagkasakitan sa connection na to. Sabi ng feminine, ng masculine, he feels like hindi favorable para sa kanya kung magwa-walk away siya or hahayaan niyang mag-walk away ang feminine. Okay? So, I feel nagkakaroon ng realization sa masculine na kung ano yung mawawala sa kanya if ever na totally mag-quit ang feminine sa connection na to. May mga pag-uusap tungkol sa I feel the masculine would want to open up about challenges sa finances. Na kung may batang involved, it feels like parang maaaring madelay ang sustento o kung ano man. Or kailangan na niya ng help this time. Okay? There's also like, kung may involved na bata sa connection na to, it feels like a child is like longing for, hindi financial it's like an emotional support because there is like an absentee father figure in this connection. Okay? So, para dun sa mga single parent, alam nyo na kailangan ng dobleng atensyon ng bata because kung hindi naman talaga
present yung father sa connection na to, okay? If may problema sa bahay and the father is like going through some emotional whatever and hindi available para dun sa bata, I feel, no, kung sino man yung guardian na available is like, you know, gawa ng paraan na yung child sa connection na to would not feel naman na neglected siya. Okay? Mental clarity and stronger connection with your intuition, the purple crystal, amethyst. For harmony, healing of the heart chakra, and balance of your emotions and the heart chakra, Madagascar rose quartz, the pink crystal. Manifesting abundance and happiness, the yellow crystal, Brazilian citrine. Lahat ng crystals natin, authentic, cleansed, and blessed by an enlightened guide. Alrighty? So, in the past, nagkaroon ng paulit-ulit na kasinungalingan, false promises, na naging mabigat para sa connection na to. And I feel someone, parang nawala na yung hope sa relationship na to, na may mababago pa. Someone, like, step away from the connection, nag-move forward, lumayo. And because of that, there's an energy of like unstable connection. Lalo na kung may kasal na involved or nagsasama na, it feels like, syempre, if someone walk away already, it feels like hindi na kompleto yung energy ng family or home energy. Okay? Maraming duda sa connection na to. Maraming trust issues na hindi naman na-fix. So, prayers and manifestations, the Pisces are praying for like blessings. Maraming hinihintay ang mga Pisces na kontrata, pabor, tulong. And I feel, no, from the past reading, it feels like naging mapagbigay, generous, matulungin ang ating mga Pisces. At nagkaroon ng sabihin nating sama ng loob. Because nung time na ikaw naman ang nangangailangan, hindi mo naramdaman na yung mga taong tinulungan mo ay nandyan din para sa'yo. You feel so defeated na parang kung nag-invest ka ng tulong, panahon at pagmamahal sa mga tao na to, parang na-realize mong nagkamali ka ng pinagbigyan ng pagmamahal at investment. Okay? You might be dealing with an Aqua, Pisces, Cancer, Aries, yeah. Okay. So, right now, ang ating mga Pisces, meron isang taong you feel like minamanipulate ka, kinokontrol ka. Pero parang bakit you feel so powerless about this energy of a mother, of a parent? Oops, nahulog. Mother figure, father figure, a parent energy, okay? You feel na parang naabuso or like unfair ang situation or ginagawa sa'yo ng tao na to. Pagdating sa pagsasama, you feel na parang wala nang mangyayari sa pangako ng pag-ibig na to, mukhang mahirap nang i-fix. The masculine has the energy of being so stubborn, but mukhang nakikita pa rin niya si feminine as the long-term partner or the wife material para sa kanya. But mayroon ditong isa pang babaeng energy na parang umaasa. Masculine, pinapaasa mo ba to? Sabi nung isang third party na feminine here, parang wala na siyang nakikitang action or effort from this masculine. And ramdam ng third party na to na attached pa rin or wala namang plano si masculine na i-divorce or makipag-break sa official feminine partner na to. But the third party, ito problema, di ba? Kapag pumasok ka sa relasyon na alam mo na meron pa namang kasal or girlfriend na involved or fiancé, hindi mo pwedeng i-obliga yung other person na iwanan, no? And I feel in this kind of situation, wala akong nakikitang like ending ng connection na to. Kahit magulo yung kasal at pagsasama, the justice card na pangako, parang stubborn yung masculine na parang iyan pa rin ang kanyang asawa. Alrighty? So, meron kang mga iniisip, Pisces, kung tama pa ba ang paulit-ulit na reconnection, reconciliation, na wala namang positive transformation at wala kang maramdaman na tamang direksyon sa relasyon na to. Pero wala ka namang masisisi because alam mo na choice mo to. Okay? Until the end of January.
For grounding and protection, the black crystal, Madagascar black tourmaline. Okay? So, I feel ang ating mga Pisces ay magfo-focus muna sa kaperahan, kabuhayan, negosyo, trabaho. Okay? Okay. Steady lang, sabi ng ating mga Pisces, parang alam mo naman, Pisces, kung anong tamang gawin. Pero you're not making any move. You see that? Ito yung cards natin in the next 3 months. Steady ka lang. You're not making any move. But the full card in reverse, alam mo kung ano ang tama at ano yung wiser decision para sa'yo. So I feel, mas magfo-focus ka na lang muna sa kaperahan, kabuhayan. Though wala akong nakikitang breakup here. But the third energy, feminine, is here, quietly waiting. If the masculine is supporting this third party, I feel isa yon sa reason kung bakit nandyan ang third party. But kung baga sa ganitong sitwasyon na magulo at samut-sari ang energy, the two feminines here doesn't feel love. Ngayon, masculine, napaka-entitled mo naman pag ikaw pa ang nagsasabing you don't feel love, namamangka ka sa dalawang ilog dito. I feel the people who are concerned here will be very patient to wait for ano ba talaga ang final decision here. Pero, advice ko lang dun sa third energy here na feminine, the masculine is very stubborn about this, like, parang meron siyang facade. Hindi pwedeng magiba ang kasunduan sa pag-ibig, ang kasal na yan. Si feminine pa rin, si empress pa rin, the baby mama pa rin ang nakikita niya na kanyang wife energy. Do sabi niya, parang hindi ko alam kung may energy na nagkakainisan na si emperor at itong like third party na girl na to, na parang may yabang energy, itong si emperor na kung ayaw mo, okay lang, sige. Kasi parang hindi niya daw kayang, hindi pa siya decided about this kasal na sira na. May mga energy dito of overthinking. Kung ano man ang reason ng masculine for not breaking this vow, siya na lang ang nakakaalam. Kasi para sa kanya, gusto pa rin niya yung baby mama niya. Okay? Pisces, alam mo kung ano ang wish fulfillment mo. Kung ano ang deserve mo. And napakagulo ng sitwasyon na to, na samut-sari, na parang may naghihintay, parang tug of war. Mental clarity, the purple crystal amethyst. Okay? Someone, alam mo, sa mga ganito, walang pantay na pag-ibig. Someone is being breadcrumb already. And masakit for that person, okay? Na parang alam mo na hindi ito yung love na deserve mo. Pero tinatanggap mo just because mahal mo si masculine. Oh my God. Hindi ko alam kung ilan ang involved dito. But I feel aside from the baby mama or the official partner, hindi lang isa ang side piece ng masculine na to. Maraming samut-saring energies na involved. Mga nag-aabang. But I feel, Pisces, you're manifesting like a new beginning at pinag-iisipan mo kung kailan ka magwa-walk away. Ang daming energy dito. Sobrang dami. And I feel, mahirap kasi pag may energy nung kasal. And this is a very traditional masculine na kahit, alam mo yon, like yung mga old family energy na kahit hindi na maayos, kahit may second family na, kahit may girlfriend, may binabahay, tas may legal na asawa, hindi pa rin i-divorce ni masculine kasi may sense of ownership. Akin yan, asawa ko yan, akin to, baby mama number 2, akin to, kabit ko to. Samut-sari yung energy. For some of you, may same-sex connection here.
Okay? Someone is trying to move forward, but someone is unwilling to break the vow, to break the cycle, to break the contract of love here. Ano to? Lahat kayo nag-aantayan kung sinong pipiliin. Alright? Alright. Wala akong nakitang maayos. This feels so hanging, no? Kasi free will nyo to eh. Kung anong gagawin nyo dito. Pero, syempre, dahil yung masculine ang naglagay ng maraming feminine option sa buhay niya, nasa choice na to ng feminine kung papayag siya to have the title of, like, nasa option card ka. Kumbaga collector's item ka ba, feminine? If payag kang magmukhang tau-tauhan at like, kinokontrol ng masculine na dyan ka lang, that's your choice. May isip ka, may free will ka, nasa sayo yan kung hanggang kailan mo pagtitiisan ang ganitong klaseng situation. But ideally, kahit may kasal, kahit may bata, you do what's best for you kasi number one, mahalaga yung mental health mo. Pangalawa, kung may batang involved, this is not just about you. This is also about the children who are watching. Kung ano ba talaga ang standards ng love, ng buhay, ano ba yung mga negotiables, ano ba yung mga dapat tiisin, ano ba dapat yung ginagawa ng isang healthy masculine, ng ideal masculine, ng ideal feminine. Because kung ano man yung magiging decision yung dalawa, yun ang nagiging upbringing and blueprint ng mga bata na to paglaki. Kaya most of the time, marami tayong wounded adults na parang hindi mo alam bakit mo ginagawa yung ginagawa mo. Bakit alam mong napapabayaan mo yung person mo but you continue neglecting your person. Bakit alam mong masama ito but patuloy mo pa rin ginagawa. Something like that. Okay? So, mas malaking task to para dun sa may mga anak because you're not just considering yourself sa situation but also teaching the next generation ano ba yung love, ano ba yung relationship, and how to handle like difficult situations like this, okay? Para naman sa wala pang masyadong responsibilidad, like girlfriend, boyfriend, alam nyong mas madaling umalis sa ganitong sitwasyon na alam mo namang hindi mo deserve ang breadcrumbing energy, alrighty? And that would be the Pisces reading for the month of November. See you again in a few days for your bonus reading. Bye-bye, Pisces!